Ama naming Yahuwah, makapangyarihan Diyos sa lahat, narito na kami, iyong mga lingkod na kinawaan mong mapabilang sa napakaunting labi. Nagtitipon kami ngayong panahon at umaga ito. Naghahandog kami ng maraming papasalamat sa pamamagitan ng aming mga pag-awit, sa pamamagitan po ng aming panalangin sa iyo. Nagpupuri kami sa iyong banal na pangalan. Sinasamba ka po namin ng aming buong puso at buong kaloob at pag-iisip. Panginoon naming Yahuwah, andito kami. Humahanap kami ng biyaya na gagaling sa iyo. Ama namin, sa una pa lang, humihingi po kami ng tawad sa aming mga kasalanan. Marami kaming pagkukulang sa iyo. Mabagal kami sa aming mga pagsunod sa iyong mga kautusan. Ama namin, magpatawad ka po sana. Magpatawad ka sa iyong mga anak. Kaawaan mo sana ang iyong malingkod. Ang awa mo ang aming pinangahawakan sapagkat siya nagtatawid sa amin sa araw-araw. Hindi kami magiging ganap sa araw na aming pagsalubong sa aming Panginoong Yahushua. Kung hindi mo kami kaawaan, Ama namin, dependent kami sa iyo. Itawid mo sana kaming mapayapa. Marami sa aming mga kapatid, dumaranas na iba-ibang pagsubok. Ang iba'y may matibininding mga karamdaman, mga kagipitan sa buhay, Panginoon. Ang isa lang ang aming alam, kaya lang kami nakatatawid ng mapayapa sapagkat kinaawaan mo ang iyong mga anak. Inaalala mo ang mga pangako mo sa amin, kaya hindi kami naglulubay ng pagtawag sa iyo at paghingi ng tulong sapagkat ikaw lamang po ang makatutulong sa iyong mga anak. Ang pangako mo sa amin na aming pinanghawakan. Kaya Ama namin, kaawaan mo sana kami. Itawid mo kami mapayapa sa araw-araw at papagindapatin mo kami sa araw po ng pagsalubong sa aming Panginoong Yahushua upang magtamo kami ng kaligtasang ipinangangako mo sa amin. Kung paano kami kinakawaan mo, kaawaan mo di sana po ang aming mga mahal sa buhay na wala pa sa ganitong mga pagkakilala. Buksan mo sana kanilang isip, buksan mo kanilang mga puso upang makita nila ang tunay na liwanag mo. Liwanag mo na dapat naming sundin upang ipagtatamo namin ng biyaya, hindi lamang sa buhay na ito, kundi biyaya kaligtasan na ipinangako mo sa amin. Samahan mo sana kami sa aming mga pagsamba, sa bawat bahagi ng aming pagtitipon, lalong-lalo na sa aming pag-aaral ng aming mga salita na nanggagaling sa iyo. Tulungan mo po sa aming kapatid upang makita namin yung katotohanan. Huwag kaming mailigaw ng sino man, kundi masunod po namin ang iyong mga kalooban na siya makapupuri sa dakilang pangalan. Basbasan mo sana ang aming handog na aming kayanan upang maging ganap po ang aming pagsamba ngayong umaga ito. Umaasa kami na pinagtibay mo na po ang aming pakiusap sa iyo. Inihiling po namin lahat, Panginoong Yahuwah, sa tanging karapatan po lamang at pangalan ng aming Panginoon at Tagapagligtas, Panginoon po naming Yahushua Kristo po. Aral ng ating kaligtasan, unawayan ang dingding. Ihayag na may kagalakan ang mga naiyakuan. Magsilawit ng pagpupuri sa pag-ibig ng Ama. Iinay tunganan niya ang Panginoon Yahushua. At ngayon'y ating nilatan ang pangalan niya dakila. Pagkat sa kasihan upang siya ay Mga magulang at mga mahal na kapatid, tayo ay mag-aaral sa ating pagsamba at ang ating paksang ito ay napapanahon at kailangan natin ito, mga kapatid.
sapagkat kakaunting panahon na lamang ang natitira para kay Satanas, para mandaya, para mayroon siyang lalong maraming maakit at makasama niya doon sa kaparusahan. Ang ating paksay, ang mga tagasunod ni Yahushua na hindi maililigaw o madadaya na mga bulaang mangangaral. Alam ninyo ang pagdami ng mga bulaang mangangaral, pagdami ng mga galamay ni Satanas. Nagkalat po yan, mga mahal na kapatid. Alam natin at alam na dapat natin ito sa panahong ito na ang mga mangangaral ngayon ay hindi natin pwedeng sukatin sa kanilang kaanyuan, sa kanilang kulay, sa kanilang lingwaheng ginagamit, kundi doon sa aral na kanilang ipinangangaral. Gaya ng sabi na natin kanina, konting panahon na lang ang natitira kay Satanas. Kaya ang kanyang layunin ay mandaya pa, madagdagan pa ang kanyang mga mamanipula na mga tao. Yung magagamit niya para ang mga tao na yon ang siyang mangangalat at sila ang mangangaral ng mga aral na kontra sa aral ng Panginoon Diyos. Gagamit siya ng mga bulaang mga mangangaral, mga tagapagturo na ang binabasa ay Biblia rin, subalit ang kanila pong ini-employ ay hindi yung nakasulap sa Biblia, ang wagas na kahulugan ng mga talata ng Biblia, kundi ang kanilang ginagawa ay pinipili po nila ang mga talata ng Biblia na papabor sa gusto nila, kahit mali ang pagkakasalin. Kaya sa atin bilang mga tagasunod ng ating Panginoong Yahushua, mga kapatid, meron tayong taglay na kaalaman, karunungan, salamat sa Diyos at ito ipinagkaloob niya sa atin na ito po'y nakakaligtaan at hindi ho pinapahalagahan ng iba. Siguro kahit alam pa nila. Ano po ito? Pakinggan po natin dito sa unang talata sa ating pag-aaral. Sapagkat lilitaw ang mga bulaang propeta o ang mga bulaang Kristo at ang mga bulaang propeta at magpapakita ng mga dakilang tanda at mga kababalaghan, ano pat ililigaw kung maaari pati ang mga hinirang. Diyan po'y ating nabasa ang paunang pahayag ng Panginoong Yahushua. Ang totoo ay pahayag nung ang Kristo'y nasa lupa pa. At yan ang kanyang ibinala sa kanyang mga alagad, itinala ng Ebanghelistang si Mateo. Ano ang binabala ng ating Panginoong Yahushua? Na dapat ay maging aware ang mga tao sa ating panahon. Binabasa ng lahat yan eh. Ano yan? Yang nasa Mateo. Ano ang sabi? Sapagkat lilitaw ang mga bulaang Kristo. Natupad ba yan o hindi natupad? Napakarami ang nag-aangking sila ang Kristo. O, Latino, Pilipino, anuman ang kulay, Israelita, aba, maraming nag-aangking sila daw ang Kristo. Alam na alam po natin yan. Papa, siya daw ang kahalili ng Kristo. Hindi nagpapanggap na Kristo, bulaang Kristo yon. Tagapamahalang pangkalahatan. Aba, titulong para sa Kristo yon. May maumangkin din nun. Meron namang siya daw ay anak ng Diyos. Ha? Siya daw ay Son of God. Ayun, hinahanting siya ngayon, hanggang ngayon nagtatago. Meron namang dumating sa Israel na siya daw ang Mesiyas, siya daw ang Kristo. Aba, pinaniwalaan din ng mga taga-Israel, hindi man lahat sila. Merong Latino, merong sa iba't ibang lugar, nagpapakilalang sila ang Kristo. Natupad po yan. Ibinalang yan ng ating Panginoong Yahushua. At hindi lang yan. Ang sabi, mga bulaang propeta. Katumbas, mga bulaang mga mangangaral. Di po ba? Ano ang gagawin po nila? Kaya nakakaakit. Magpapakita ng mga dakilang tanda at mga kababalaghan. Ano po yun? Yon ang mga panglabas na gawain para ang mga tao ay maniwala. Sapagkat ang mga tao, ang kanyang propensity o tendency ay humanga sa panglabas na anyo. Di po ba? Kaya kung napapanood po ninyo ang American Got Talent, talagang mga mata ng tao pag nakakagawa ng mga partisipante doon sa contest na yon ng kahanga-hanga, talaga namang mulat, dilat, nagdilat ang mata, hangang-hanga.
Ang mga bulaang mangangaral, mga kapatid, higit pa ron ang kanilang gagawin para sila'y makapang-akit. Pero ang kanilang purpose? Ang sabi, ililigaw. Sino ang kanilang ililigaw? Kung pupwede, kung maaari, pati na ang mga hinirang. Alam natin ang mga hinirang, yan ang mga nanindigan. Yan ang mga taong mga hindi sumunod doon sa pangangaral ng mga bulang mga mangangaral. Parang nung panahon ni Elias, sabi ni Elias, ako na lang ang natitira. No, sabi ng Diyos, meron akong itinira 7,000 na yun ang mga hindi sumamba kay Baal o sa Diyos-Diyusan. Kaya ang mga hinirang, maninindigan yan. Kaya tayo dapat mag-aral na mabuti. Yan ang ating pinapaksa ngayon. Sapagkat ang laso ng kaluluwa, delikado po yun. Kung ang laso ng katawan nakamamatay, kung ang ating tinanggap na aral ay lason sapagkat kabulaanan, tayo po ay hindi magkakamit noong pangakong inilaan sa atin ng Panginoon Diyos. Anong purpose nito mga bulang propeta na ito? Bukod sa, ay sabi nga, kahit ba hinirang, gusto pa niyang iligaw. Itong sabi, lilitaw mula sa inyo. Oh, lilitaw mula sa inyo na ring kasamahan ang mga taong magsasalita ng mga bagay na lihis upang akitin ang mga alagad na sumunod sa kanila. Yan ang purpose nila. Upang akitin ang mga alagad na sumunod sa kanila. Saan manggagaling? Sa inyong kasamahan din. Sino yon? Yun ang mga taong magsasalita ng mga bagay na lihis. Ano yung lihis? Aba, hindi ayon sa tama. Ano ba yung tama? Yung salita ng Diyos, ang aral ng Diyos. Itong mga ibang kasamahan sa kilosang itinatag ng Kristo, may lilitaw po mula roon na ang kanilang ituturo, hindi na po yung tunay na aral, kundi lihis na sa katotohanan. Ang layunin nga, iligaw kung po pwede, pati yung mga nanindigan Di po ba, mga mahal na kapatid? Ngayon, para tayo wag madaya, mga kapatid, ano po ang ibig ng Panginoon Diyos sa atin na dapat nating gawin? Pakinggan po natin. Next slide, 2:1. Kaya dapat nating pag-ukulan ng higit pang pansin ang mga bagay na ating narinig. Baka tayo matangay na papalayo. Hanggang sa dumating ako, ang wika ni Pablo kay Timoteo, bigyang pansin mo ang hayagang pagbabasa ng kasulatan, ang pangangaral at ang pagtuturo para tayo wag mailigaw ditong mga kasangkapan ni Satanas. Ano ang payo sa atin ng ating Panginoon Diyos? Ang sabi sa Biblia, dapat nating pag-ukulan. Kaya meron tayong dapat na pag-ukulan. Ibig sabihin, pag sinabing pag-ukulan, doon natin dadalhin yung ating isip. Saan? Higit pang pansin. Aba, hindi lang basta pansin, kundi higit. Di ba? Sa ano? Sa mga bagay na ating narinig. Kaya, tayo, sa atin po na pagiging iglesia ni Yahushua, dapat tayo ay laging nakikinig. Pero sa ating pakikinig, binibigyan natin ng pansin. Pinapansin natin ang ating pinakikinggan. Yung iba, naging ritual. Ano yung ritual? Basta naipihit yung tarheta, pag upo, nakaupo lang siya. Kung ano ang sasabihin ng mga taong nagtuturo ng pastor nila, tanggap siya ng tanggap. Hindi niya pinapansin. Ang sabi, higit pang pansin ang iuhukol sa mga bagay na narinig. Bakit? Baka tayo matangay na papalayo, papalihis sa katotohanan. Kaya nung payo ng Apostol Pablo kay Timoteo, ang sabi niya, hanggang sa dumating ako, bigyang pansin mo ang hayagang pagbabasa ng kasulatan. Kaya si Timoteo, product yan ng Apostol Pablo. Pagdating sa pangangaral ng Ebanghelyo, si Pablo ay isa sa mga isinugo ng Panginoon Diyos nung panahon ng unang Kristyanismo o panahon ng ating Panginoong Yahushua. Hayagan. Kaya mangangaral sila ng hayagan Kanino? Sa mga tao. Anong ipangangaral nila? Yung kasulatan. Magtuturo, mangangaral. Hindi ba't yan din ang ating ginagawa? Kung hindi man pisikal o verbalan, ay sa pamamagitan ng telepono, sa pamamagitan ng virtual na paraan, nakakarating sa mga tao ang pagtuturo ng dalisay na ebanghelyo.
Mga kapatid, kailangan mag-concentrate tayo sa ating po na pakikinig at maging sa pagbabasa. Tuloy ang pagbabasa, tuloy ang pakikinig, pero sa pakikinig, suriin natin, maging kami po na nagtutunang hahayag na ito sa inyo ngayon ng mga salita ng Diyos, suriin po ninyo. Ngayon, sapagkat ang mga bagay ng Diyos ay spiritual yan eh. Yung ebanghelyo, spiritual yan eh. Ayon po sa Biblia, paanong epektibong paraan para ating maintindihan ang mga pangangaral ng mga tao kung spiritual nga ba? Ibig sabihin, tama, hindi lihis sa katotohanan. Basahin natin ito. Thessalonica. Ayan, kundi subukin ninyo. Ang sabi nga sa Ingles, but test. Ano? Ang lahat ng bagay, panghawakan ninyong mabuti. Oh, na ang mga bagay na ito'y aming sinasabi hindi sa mga salitang itinuro ng karunungan ng tao, sabi ni Pablo, kundi ng itinuturo ng Espiritu na ipinapaunawa ang mga espiritual na ng mga espiritual. Mga kapatid, ayon po sa pagtuturo ng banal na kasulatan, anong dapat nating gawin sa mga taong nangangaral ngayon? Subukin ninyo ang lahat ng mga bagay. Oh, test all things carefully so you can recognize what is good. Hold firmly, sabi sa English, to that good, which is good. We have to hold on it. Panghawakan natin kung ano yung mabuti. Ano ba yung mabuti? Ang salita ng Diyos, ang aral ng Diyos na nasa Biblia. Hindi ba spiritual yon, kapatid na ministro? Opo. Paano natin maiintindihan yon? Una, sabi ni Pablo, ang mga bagay na ito na aming isinasabi sa inyo o ipinangangaral sa inyo ay salitang itinuturo, ay, ang sabi, hindi sa mga salitang itinuro ng karunungan ng tao. Ang ibig bang sabihin ay si Pablo ay Diyos? Aba, hindi. Si Pablo ay tao. Pero ang kanyang binibigang emphasis yan, yung kanyang itinuturo. Ang sabi niya, ang aming sinasabi o ipinangangaral, itinuturo, hindi sa mga salitang itinuro ng karunungan ng tao. Kaya bagamat tao nangangaral, may nangangaral na hindi aral niyang itinuturo niya. Eh kanino? Kundi yung itinuro o itinuturo ng Espiritu. Eh sino bang Espiritu? Hindi ba Diyos? Ang Diyos ay Espiritu. Hindi tao nagturo, kundi ang Diyos. Eh paano yon? Ipinapaunawa, katumbas, ipinaiintindi ang mga espiritual ng mga espiritual. Sa makatuwid, ang tao na makakaintindi ng mabuti na yun ang kautusan ng Panginoon Diyos. Ano po? Sapagkat sa iba, mahirap unawain po yan. Sa iba, matalinghaga ang aral ng Diyos. Pero, ang sistemang gagawin po natin ay ating i-compare ang mga bagay na espiritual. Alam niyo, pag binasa natin sa English, ang sabi, these things we also speak, not in words, which man's wisdom teaches, but which the Holy Spirit teaches, comparing spiritual things with spiritual. Kaya ihahambing natin ang mga bagay na spiritual sa mga pananalitang spiritual. Ang sabi pa nga roon sa Amplified, we also speak of these things not in the words taught or supplied by human wisdom, but in those taught by Spirit, combining and interpreting spiritual thoughts with spiritual words for those being guided by the Holy Spirit. Kaya paano po ang tamang pag-intindi para wag tayong mailigaw ng mga mangangaral na bulaan, kasangkapan ng Diablo, ni Satanas, ating ihahambing ang mga bagay na espiritual, ating i-interpret ang mga bagay na espiritual sa mga salitang espiritual. Di ba mga kapatid? Hindi natin pwedeng ating intindihin sa ating paraan. Kailangan spiritual din ang ating gagamitin na sistema. Paano po yun mga kapatid? Ha? Katulad halimbawa ito ha, ito yung malimit natin gamitin eh. Yung Mateo 18:18, kaya ito yung ating pinag-aaralan sapagkat ito yung isa sa mabigat na aral na nandaya sa atin eh. Na ang sabi, basta na lang natin tinatanggap na hindi natin iniimbestigahan. Ano ba nilalaman nun, kapatid na ministro? Eh, kung sinong itala nyo sa lupa, itatala sa langit. Ang kalagan nyo sa lupa, kakalagan sa langit. Oh,
Kaya tayo naman ay sunod-sunuran. Takot na takot tayo dun sa nagkakalag. Takot na takot tayo dun sa mga ika nga ay nagtatala, di ba? Ang sino mang nagtatali, ibig sabihin. Sino yon? Eh, yung leader ng relihiyon. Kaya anong ginagawa po natin? Pasakop na pasakop doon. Bakit? Takot tayo eh. Baka tayo alisin doon sa ating pagkakatali o talaan, sabi nila. Ngayon, hindi natin inimbestigahan yon. Kahit nung ako'y nasa ministeryo, kami nasa ministeryo, na mga nanindigan, okay po yun, tanggap lang kami ng tanggap doon. Kaya ang sabi ng talata ng Biblia, test all things carefully so you can recognize what is good, what is in accordance with the law of God. Yan ang kailangan nun, mga kapatid. Ngayon, hindi natin kalaban ang mga taong nagtataguyod ng aral na ito. Ang kalaban po natin, yung aral na kanilang ipinangangaral. Sapagkat kalaban ng Diyos yun eh. Ang kalaban ng Diyos, kalaban din natin. Di ho ba? Ito, ang isang halimbawa po na dapat nating gawin. Iko-compare natin ang spiritual things with spiritual things. Di po ba? Una, siguro basahin ko muna ito before we read Matthew 18:18. Ang nakasulat po kasi roon, dito po sa dating salin, sa New King James Version, ay wala ito sa ating pong slide. Pero hayaan po ninyo na basahin po natin ito sapagkat mahalaga po ito na ating malaman. Sa Mateo 18:18 New King James Version, ang sabi, assuredly I say to you, whatever you bind on earth will be bound in heaven, and whatever you loose on earth will be loosed in heaven. Yan po ang batayan ng Iglesia ni Cristo. Kaya ang sabi, ano man ang talian niyo sa lupa, tatalian sa langit, ang kakalagan niyo sa lupa, kakalagan sa langit. Kaya ang ginawa ngayon nila, yung tali, ginawa nilang talaan. Kaya ang konklusyon nila, dapat kang wikang matala rito para matala ang pangalan mo sa langit. Naniwala tayo doon. Ang sabi ng Biblia, carefully test everything so that you can recognize what is good. Let us compare this po. Paano yung comparing? Basahin natin ang ibang talata ng Biblia o ang ibang salin ng Biblia. Let us read sa Amplified. And nakasulat dito, ayan I assure you and most solemnly say to you, whatever you bind, meaning forbid, declared to be improper and unlawful on earth, shall have already been bound in heaven. And whatever you loose, meaning permit, declare lawful on earth, shall have already been loosed in heaven. Yan po, ibang salin. Hindi yan ang ginamit ng Iglesia ni Cristo. Bakit ayaw nilang gamitin yan? Kasi yan ay maliwanag ang binigyan ng kahulugan pa yung binding at saka loosing Ang binding, forbidding, declaring to be improper and unlawful. Yan pala ang pagtatali. Di ho ba? Yun naman pong pagkakalag, ang sabi ay whatever you lose. Alam na po natin ito, napag-aralan na natin. Nang ibig sabihin, open parenthesis at saka close, permit, declare lawful on earth, shall have already been loosed in heaven. Kaya, anuman ang kanilang gawing pagtatali at saka ang pagkakalas dito sa lupa, ay nakakalas na o nakatali na doon sa langit, mga kapatid. Hindi yung langit ang susunod sa ipapasya ng tagalupa. Yan ang isa sa paraan ng ginagawa nating pagko-compare ng mga bagay na espiritual sa mga pananalitang espiritual. Hindi lang isang salin ng Biblia. Ang ginagamit kasi ni Satanas na kasangkapan, yung mga tao na babasa ng talata na papabor sa gusto ni Satanas. Ano ba gusto ni Satanas? Ang gusto ni Satanas, magpunla ng lihis na aral sa isip ng tao. Paano yung lihis? Di kontra sa aral ng Diyos. Sige, gamitin po natin ang ating lohika. What is logic? Yung correct thinking natin. Tamang pag-iisip. Ito po. Sinong susunod sa Diyos? Ang tao o ang Diyos ang susunod sa tao? Sagutin po ninyo. Wag na, baka tayo, sabi nga
Baka tayo po ay magkagulo-gulo lang, maging maingay. Ibig sabihin sa inyong sarili po, ang Diyos ba na nasa langit ang susunod sa tagalupa o ang tagalupa ang susunod sa tagalangit? Tatandaan natin, mga kapatid, whatever you bind on earth have already bound in heaven. What you lose on earth have already been loosed in heaven. Past tense. Ano man ang inyong talian dito, natalian na ron. Ano man ang inyong kalagan dito, nakalagan na ron. Bakit tayo nananampalataya nang dapat masunod ay ang langit, hindi yung tagalupa? Kasi ang sa Iglesia ni Cristo, pinalalabas nila, nakausap po siya isang manggagawa isang manggagawa, hindi ko nababanggitin ang pangalan. Nagtanong ako sa kanya, ang tanong ko, brother, yung bang, ang sabi sa Mateo 18:18, ang talian nyo sa lupa'y tatalian sa langit. Ang kalagan nyo sa lupa'y kakalagan sa langit. Dito sa Amerika ko tinanong yan, nung nakarang buwan lang, hindi na, ayaw ko lang bagitin ng pangalan. Sabi ko sa kanya, sa makatwid ka ko, ay kung anong itatala ng leader ninyo o tagapamahalang pangkalahatan ninyo sa lupa, susundin ng Diyos yun. Aba, opo, sabi niya, opo. Bakit, Kako Brad? Paano ito ngayon? Kung ang ipapasya ng inyong pamamahala ay lihis sa kalooban ng Diyos, susunod ba ang Diyos doon? Alam niyo, sagot niya sa akin, mga mahal na kapatid, God respects His administration. Wow! God respects His administration. Lumalabas na nirerespeto daw ng Diyos ang kanyang administrasyon. Teka muna, pag sinabing administration, sistema ng pagpapatakbo sa iglesia. Iba yung administrator kaysa administration. Di ba? Na ako'y ginawang ministro nito, sabi ni Pablo sa Colossus 1:25, na ako'y ginawang ministro nito ayon sa pamamahala na mula sa Diyos. Pamamahala. Naging ministro siya sa pamamagitan ng pamamahala o sistema na galing sa Diyos. Hindi sinabing na ako'y ginawang ministro nito ayon sa tagapamahala na mula sa Diyos. Hindi tagapamahala Kung tagapamahala, tao. Ang sabi, pamamahala, administration. Sapagkat merong iba diyang ang kanilang authority ay hindi nang galing sa Diyos Galing kay Satanas. Di ba? Si Satanas nagpapanggap na anghel ng kaliwanagan, hindi katakataka ng kanyang mga ministro magpapanggap na mga ministro din ng kaliwanagan. Di ang authority ng mga ministrong yon ay hindi galing sa Diyos, na hindi katulad ni Apostol Pablo, kundi galing sa administrasyon o pamamahala ni Satanas. Mga kapatid, kailangan ating maintindihan ito ng buong linaw. Kaya nating kino-compare yung mga bagay na espiritual sa pananalitang espiritual para ating maintindihan, mga kapatid. Kaya balik tayo sa ating tanong. Ang Diyos bang susunod sa tagalupa o ang tagalupa ang susunod sa Diyos? Gamitin natin ang ating lohika. Sa ganang akin, ang tagalupa ang susunod sa langit o sa Diyos. Kaya nga ang sabi, whatever you lose on earth have already been loosed in heaven, past tense. Ngayon, mga kapatid, may panalangin ang Kristo na dapat nating mapansin doon. Nakatunayan ang dapat masunod, kalooban ng Diyos, ang sundin ng mga tagalupa. Ito, pakinggan natin. Next slide po, Mateo 6:9-10, ganito nakasulat. Manalangin nga kayo ng ganito. Sabi ng Kristo. Ano sabi? Ama naming nasa langit ka, sambahin nawa ang pangalan mo. Alam na natin yan. Kaya ipinalam sa atin ang pangalan ng Diyos Yahuwah, di ba? Pasado na tayo dyan. Dumating nawa ang kaharian mo. Eto na ngayon. Masunod nawa ang kalooban mo. Ano yon? Kung paano sa langit, gayon din naman sa lupa. Maliwanag po yan sa English. In this manner, therefore, pray, our Father in heaven, hallowed be your name, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Kung ano yung kalooban ng Diyos sa langit, gayon din naman sa lupa.
Hindi sinabing kung ano ang hindi sinabing kung paano sa lupa, gayon din naman sa langit. Hindi natin pwedeng pagbaliktarin yan. One way lang yan. Kailangan ng commandment. Ang pasya, ang desisyon ay magmumula sa langit na yon ay lugar ng Panginoon Diyos sa kayo ng susundin ng mga tao na narito sa lupa. Isipin nyo kung di natin kinumpara yan sa ibang salin ng Biblia, hanggang ngayon takot tayo sa talaan. Pero nang malaman natin ito, maliwanag na yung palang binding ay kung ano ang ipinagbabawal, 'di ba? Kung ano ang idinideklara na hindi nararapat. Yung parang loose naman o ang pagkakalag, yung po ang pinahihintulot, yung idinideklarang tama o lawful. Isipin ninyo, mga kapatid, kung hindi natin kinumpara yan sa ibang talata ng Biblia, hanggang ngayon, nananatili tayong bulag, sunod-sunuran sa mga maling aral ng mga bulaang mangangaral, mga kapatid. Sino yung mga isa sa mga bulaang mangangaral? Yung nangaral niyan. Talaan daw, talaan. Kabulaanan yan. Isipin ninyo, ito na lang po, common sense. Kung may talaan dito sa lupa, na dapat mo munang pagtalaan para matalang pangalan mo sa langit, isipin ninyo kung sinong kalihim yun, kung sinong nagtatala. Perfecto ba yon? Banal ba yon? Hindi ba pwedeng ma-impluensyahan yon? Aba, ang tao, ang puso ng tao, ayon sa Biblia, masama. Mandaraya po yan eh. Kaya dyan sa talaan nila, may mga talaan dyan na dapat nang alisin eh. Pero kumot malakas sa ministro, nananatili ang pangalan niya. Meron namang nagtanong lang, nag-usisa lang tungkol sa aral, abay inalis sa talaan nila. Tama ba yon? Aba, kayo na po ang makapagsasabi niyan, mga kapatid. Teka muna. Ano paksa? Noong Mateo 18:18. Alam kong alam niyo na. Ang paksa ay hindi tungkol sa registration, hindi tungkol sa pagtatala. Yun ang ginagawa nilang paksa eh. Pinalilitaw ng Iglesia ni Cristo yun eh. Talaan. Pag hindi ka nakatala rito, hindi ka nakatala sa langit, kaya takot na takot. Kapatid, nandiyan ka pa ba rin? Opo, takot po akong maalis sa talaan. Kapatid, walang talaan dito sa lupa na may kinalaman para italaan ng Diyos ang pangalan natin sa langit. Ano yan? Problema dyan. Eto, next slide. Itong pinag-uusapan dyan, no? Kung magkasala laban sa iyong kapatid, ang iyong kapatid, pumarong ka at sabihin mo sa kanya ang kanyang pagkakamali kapag kayong dalawa lamang. Kung pakinggan kanya, ay napanumbalik mo iyong kapatid. Ngunit kung hindi siya makinig, ay magsama ka pa ng isa o dalawa upang sa bibig ng dalawang saksi o tatlo'y mapagtibay ang bawat salita. Kung ayaw niyang pakinggan sila, sabihin mo sa iglesia. At kung ayaw niyang pakinggan maging ang iglesia, ituring mo siya bilang isang hintil at maniningil ng buwis. Katotohanan ng sinasabi ko sa inyo, ayan na, 18, sa anumang inyong talian sa lupay, yaong tatalian sa langit, anumang inyong kalagan sa lupay, yaong kakalagan sa langit. Sinasabi ko rin naman sa inyo na kapag ka nagkasundong dalawa sa inyo sa lupa, tungkol sa anumang bagay na kanilang hinihiling, ay gagawin para sa kanila ng aking Ama na nasa langit. Sino nagsasalita diyan? Ang Kristo. Ano ang kanyang tinutukoy diyan? Tungkol sa mga kapatiran o kasama sa kanyang movement o kilusan. Bakit? Wala namang perpektong samahan kahit magkakapatid pa. Kahit iisang ating sinusunod, kahit ang Kristong ating sinusunod. Among the sheep, among sa mga followers, may mga yan eh. May mga sigalutan yan. Pagka meron kang kapatid na hindi mo naging kasundo, ang sabi, unang step, privately kausapin. Kayong dalawa lang. Kung ayaw makinig, magsama ka pa ng isa o dalawa para makatulong, para maayos, mapagtibay ang bawat salita. Kung ayaw pa rin pakinggan, sabihin mo na sa iglesia. Sino sa iglesia? Di yung nangangasiwa sa iglesia, nangangalaga sa iglesia. Kung ayaw pa niyang pakinggan ng iglesia o nangangalaga sa iglesia, ituring mo siya bilang isang hintil at maniningil ng buwis. Ano ibig sabihin? Aalisin yon. Yan ang 18. Yan ang maling salin. Ang tamang salin ay atin ang napag-aralan kanina. Kaya mga kapatid, ito pa ang kanilang pinupuntos. Ministro, basahin niyo 19. Sinasabi ko rin naman sa inyo na kapag ka nagkasundong dalawa sa inyo sa lupa tungkol sa anumang bagay na kanilang hinihiling ay gagawin para sa kanila ng aking Ama na nasa langit.
O, anong ginawa nila? Ang nakasulat po ang anumang talian, talian kalagan eh. Ang ginawa namin sa tali, pinalitan namin ng talaan. Nagkasundo naman kami po na gawing talaan yun eh. Aba, ano batayan nyo? Ayan, yan ang wika. Kung kami magkasundo, anumang hilingin naming bagay, gagawin para sa kanila ng aking ama. Sa makatwid, sa loob ang wika ng iglesia, anuman ang aming pagkasunduan, hihilingin namin sa ama, pagtitibayin ng ama ayon sa Kristo. Teka muna, dahan-dahan. Anong kahilingan yung hihilingin mo? Na pagtitibay ng Diyos. Di yung ayon sa kalooban ng Diyos. Ayon ba sa kalooban ng Diyos ang ginamit yung sitas na asalin yung 1818 na kayo ang may kapangyarihang magtala para ang tao'y matala sa langit? Aba, mga kapatid, problemang malaki yan. Bakit? Sino lamang makapagtala ng pangalan ng tao sa aklat ng buhay sa langit? Next slide. Ito nakasulat. Ang Panginoon, si Yahuwah, ay magbibilang habang kanyang itinatala ang mga bayan. Sa Ingles, the Lord will record when He registers the people. Ang Diyos, mga kapatid, ang siyang nagtatala. Yang karapatan na yan, inagaw yan. Nang nag-aangking siya daw ang may karapatang magtala ng tao para matala ang pangalan sa langit. Siya din ang pwedeng magbura ng pangalan ng tao para mabura ang pangalan niya sa aklat ng langit. Trabaho ng Diyos yan. Bakit ang Diyos lamang ang nagre-rehistro o nagtatala ng pangalan ng tao sa aklat ng buhay sa langit? Ito, na nagpupuri sa Diyos at nagtatamo ng lugod sa lahat ng tao at idinaragdag sa kanila ng Panginoon araw-araw ang mga naliligtas. Bakit ang Diyos lang na si Yahuwah ang may karapatan na magrehistro o magtala ng pangalan ng tao na maliligtas sa magitan ng pagtatala sa aklat ng buhay ng kanyang pangalan? Kasi ang nagdaragdag sa iglesia ng mga tao ay ang Panginoon din. Ba't mo pakikialaman yung trabaho ng Diyos? Hindi ba kayo nasiyahan na yung titulo ng ating Panginoong Yahushua, tagapamahalang pangkalahatan, Mateo 18, 28-18. Ang lahat ng kapamahalaan ay naibigay na sa akin, sabi ng Kristo. Lahat ng kapamahalaan, ano katumbas? Siya ang tagapamahalang pangkalahatan na ibigay na sa kanya. Kaya yung pong tinatawag na tagapamahalang pangkalahatan, titulo para lang sa Kristo. Inagaw yan ng leader ng Iglesia ni Kristo. Ano tawag sa leader nila? Kay Bilarde, yung matanda na preacher, ang tawag sa kanya ay servant leader. Servant leader. Maganda-ganda pang pakinggan yun eh. Di ba? Servant leader, ano yan sa Tagalog? Bahala na po kayo. Mas magandang tanggapin, pakinggan yun eh. Servant leader, si Bilarde. Dito naman sa Iglesia ni Cristo, kung sino yung namamahala sa kanila ngayon, ang tawag sa kanya, tagapamahalang pangkalahatan. Hoy, saan mo nakuha yan? Inagaw nyo na ang karapatan, ang tungkulin ng Diyos, at karapatan ng Diyos, na siya lang ang may karapatan magtala ng maliligtas sa aklat ng buhay sa langit, inagaw pa ang titulo ng Kristo. Tagapamahala raw siyang tagapangkalahatan. Wow naman. Maawa naman kayo sa sarili nyo. Mamulat naman sana kayo, mga miyembro dyan. Kaya ito'y ating pinag-aaralan eh. Sapagkat ito'y pinakamalaking doktrina na itinataguyod sa pinanggalingan kong iglesia. Na doon takot na takot ang maraming tao. Kunting panahon na lang mga kapatid, baka magkaroon ng Third World War na. Kailan pa kayo magigising? Kami nagising na kami. Nagkaroon ng malaking pangyayari sa iglesia. Marami nagising, pero marami din ang kumikit ulit na tulog. Yung kukunting nagising na patuloy na dilat ang mata, yun ang nanindigan. Marami ba sila? Hindi. Kukunti lang. Kaya mga kapatid, atin pong dapat natandaan. Mag-ingat tayo sa mga bulaang mangangaral. Nandiyan ka ba sa grupong yan? Mag-isip-isip na.
sapagkat ang aral na kanilang itinuturo ay lihis na sa aral ng Panginoon Diyos. Ano ang isa sa mapanlinlang na taktika na hindi po ito namamalayan ng marami nating kamag-anak, pero sunod lang sila ng sunod. Eto, pakinggan natin. Basahin natin ang circular. Ito po ay yung circular sa pagtitiwalag. Ayan. Diyan po ang sabi, ay ayan Iglesia ni Cristo yan. At ang kasulat ay, Dear brother, through this circular, we are informing you that pangalan ng tao and his entire household and etc. are expelled from the church for violating church doctrines and for conduct unbecoming to members of the church, as stated by the Bible. God alone sits in judgment on those who are outside. Drive out that wicked one from among you, expel him from your church. 1 Corinthians 5, verse 13, Amplified Bible. Next ay itong sentence pa. We strictly instruct all church officers not to accept the said persons in any gathering of the church, especially our worship services, as stated in 2 John chapter 1, verses 10 down to 11. Amplified Bible ang sabi, if anyone comes to you and does not bring this doctrine, tandaan nyo, doctrine, is disloyal to what Jesus Christ taught, do not receive him, do not accept him, do not welcome or admit him into your house or bid him Godspeed or give him any encouragement. For he who wishes him success, who encourages him, wishing him Godspeed, is a partaker in his evil doings. May we be constantly reminded of what the apostles taught the members of the church by the authority of our Lord Jesus Christ. I appeal to you all, to all of you. Okay? Maliit ang letra. My friends, to agree in what you say so that there will be no divisions among you. Be completely united with only one thought and one purpose. Ang batayan nila ay 1 Corinthians chapter 1, verse 10, Good News Bible. We hope that the contents of this circular are clear to all. Your brother in the Lord, Radel Cortez, as directed by the executive minister. Mga kapatid, bakit natin binasa ang circular na ito? Para atin po na pag-aralan ang mga talatang ginamit nila. Okay, sige. Una natin pong pag-aralan ang ginamit nilang unang Korinto 5:13. Ang kasunod nating pag-aaralan ay ang ikalawang Juan 1:11 at ang sunod ay unang Korinto 1:10. Okay? Alamin po natin yan mga kapatid. O sige, let us go to those verses po. Ayan. Una, ang sabi diyan, yan ang kanilang batayan Kaya ang sabi, tinitiwalag God alone sits in judgment on those who are outside the faith. Remove wicked one from among you. Expel him from your church. Ano po ang itinuturo diyan ng Apostol Pablo? Ang itinuturo niya, yung hindi lihis sa katotohanan. Ano yung itinuturo niya? God alone sits in judgment on those who are outside the faith. Tandaan natin, pag wala ka sa iglesia, partikular, sa iglesia ni Cristo na pinanggalingan natin, sino po ang hahatol? Hindi sila. Sino hahatol? Ang Diyos. Pero sila, pakinggan ninyo kung anong sasabihin nila. Pag wala ka na sa iglesia, hindi ka maliligtas. Judgmental sila. Anong sabi sa kasunod na sentence? Remove
the wicked one from among you. Sa makatwid, ang karapatan lang nila from among you. Alisin ninyo sa inyo ang masamang kasamahan ninyo, yung nasa loob lang ng iglesia nila. Huwag nyo nang pakialaman yung nasa labas. Bakit? Diyos nang bahala sa kanila ron, mga kapatid. Yan po ang interpretasyon na tama diyan sa unang Korinto 5:13, mga kapatid. Tama, sapagkat biblical Kayo mismo nababasa nyo, di ho ba? Wala silang karapatang humatol na nasa labas. Yung tagaloob lang ninyo, ang pakialaman ninyo. Pag wala ka na ron sa kanila, hindi ka na maliligtas. Sino ka para magsalita na hindi maliligtas yung nasa labas ng iyong samahan? Di ba? Mga kapatid, ito pa, ang kanilang batayan, 2 John 1:10-11. If anyone comes to you does not bring this teaching, may teaching pala. Teaching po, teaching ang tinuturo dyan, pag ang sino mo sa iyo na hindi dala ang aral na ito, but diminishes or adds to the doctrine of Christ, pero binawasan niya, o kaya dinagdagan niya ang doktrina ng Kristo, do not receive or welcome him into your house. Huwag niyong tanggapin sa bahay niyo. And do not give him a greeting or any encouragement. Huwag niyong batiin o kaya hikayatin o sa mabuting layunin. For the one who gives him a greeting, who encourages him or wishes him success, unwittingly participates in his evil deeds. Sapagkat kung kayo ang wika, ay inyong binati, sinabi niyong Godspeed, sana'y pagpalain ka, ikaw ang wika'y nakibahagi sa kasamaang ginawa niya. Sino yun? If anyone comes to you and does not bring this teaching, may dala palang aral. May aral na binabanggit po dyan, mga mahal na kapatid. Pero teka muna, bago natin ituloy yan, atin munang balikan itong unang Korinto 5:13. Ang sabi, remove the wicked one from among you. Sino yung wicked one na tinutukoy sa loob ng iglesia? Ito, sa next slide muna, sa 1 Corinthians 9. Ayan. Isinulat ko sa inyo, sa aking sulat na huwag kayong makisama sa mga mapakiapid. Hindi ang ibig sabihin ay sa mga mapakiapid ng sanglibutang ito o sa mga masasakim at mga magnanakaw o mga sumasamba sa Diyos-Diyusan. Sa gayoy, kailangan pa kayong lumabas sa sanglibutan. Kundi, sino yung mga mapakiapid na yon? Kundi, ngayon ay sinulatan ko kayo na huwag kayong makisama sa kanino mang tinatawag na kapatid. Kung siya'y mapakiapid o sakim o sumasamba sa Diyos-Diyusan o nagmumura o maglalasing o magnanakaw, niwag malamang kayong kumain kasalo ng ganyang uring tao. Sapagkat anong kinalaman ko sa paghatol sa nasa labas? Sabi ni Pablo, kausap niya yung mga taga sa loob lang ng iglesia, sa loob lang ng movement ng Kristo. Sabi ni Pablo, sapagkat anong kinalaman ko sa paghatol sa nasa labas? Hindi ba kayo, hindi ba yaong mga nasa labas ang inyong hahatulan? Subalit ang Diyos ang humahatol sa mga nasa labas. Alisin ninyo ang masamang tao sa gitna ninyo. Kaya, mga kapatid, ayon po sa Biblia, sinong dapat alisin sa samahan, sa loob, among you? Yung mga nasa loob ng samahan o iglesia na mapakiapid. Huwag yung pakisamahan yun. Yun ang dapat na alisin ninyo. Yun ang dapat na ma-expel. Bakit? Sapagkat alam naman natin, hindi ho gumagawa ng ayon sa aral na tinanggap Di ba? Kaya dapat alisin. Ano yung pag-aalis? Disiplina yon. Ano layunin? Para mamatay? Hindi. Para magbago. At kung magbago, pwede siyang magbalik loob sa Panginoon Diyos. Di po ba? Sapagkat ang pakikiapid, kasalanan sa Diyos yan Hindi mo kasalanan yan sa organisasyon o sa leader ng relihiyon. Kaya ang sabing balik loob, hindi sa grupo, hindi sa organisasyon o religious organization, kundi sa Diyos sapagkat ang pakikiapid ay batas ng Diyos yan. Huwag kang makiapid. Nilabag mo. Kaya sa Diyos kang magbabalik loob. Ngayon, hinihikayat nilang magbalik loob yung mga itiniwalag nila. Akala ko ba wag babatiin? Akala ko ba wag sabihin Godspeed? O ba't nyo ngayon pinapagbabalik loob? Humina na ba ang pangangwarta ninyo? Humina na ba ang pananalapi ninyo? Hindi na ba kayo makabayad sa dapat yung bayaran? Aba, mga kapatid.
Yan ang mga tanong na dapat ay masagot, mga kapatid. Ngayon, puntahan natin ang ikalawang Juan. Nang sabi kanina, pag hindi dala ang teaching na ito, wag niyo siyang babatiin. Hiwalay yan. Ito, ano ang tinutukoy doon na teaching? Ito, ating pakinggan. Next slide. Ganito po ang ating mababasa. Ayan. Many deceivers have gone into the world who do not confess that Yahushua Christ came as a human being. Ayan. So diyan pa lang ang mapapansin na natin. Ang binasa natin kanina sa kanilang circular ay 2 John chapter 1 verses 10 to 11. Ang ating ginawa, we have to read the whole context. So we started off from verse 7. It says, many deceivers have gone into the world who do not confess that Yahushua Christ came as a human being. Ang mga bulang propeta pala, mayroong makikilala din sa aral. Yung mga bulang propeta na yan ay they do not confess that Yahushua came as a human being. Kaya ang sino mang magturo ng Kristo ay Diyos at siya hindi human being, deceiver po yun, mandaraya yun. Ang daming mga mandarayang ganyan. Pakinggan yung mga aral ng ibang mga reliyon. Ha? Ang ganda na sana ng iba nilang aral eh. Pero pagdating po sa Diyos, nako po, pati ang Kristo ginawa Diyos. Ang sabi nga, many deceivers have gone into the world who do not confess that Yahushua Christ came as a human being. That this kind of person is the deceiver and the antichrist. Watch yourselves. Bantayan niyo sarili niyo. Ingatan niyo sarili niyo. So that you don't lose what we've worked for, but instead receive a full reward. Anyone who goes too far and does not continue in the teaching about Christ, pansinin ninyo, anyone who goes too far and does not continue in the teaching about Christ. What is the teaching about Christ? Christ came as a human being. Okay? Anyone who goes too far and does not continue in the teaching about Christ as a human being does not have God. Kaya pagka itinuro mo ng Kristo ay Diyos pa, hindi ka sa Diyos. Wala kang Diyos. Bakit? Ginagawa mo, ang Diyos ay sinungaling eh. Ang sabi ni Diyos, ako lang ang Diyos. Wala nang ibang Diyos maliban sa akin. Ang anak ko, he is a human being. Tao siya. Kaya ang Kristo sabi niya, bakit niyo ako pinagsisikapang patayin taong nagsasabi ng katotohanan? Hindi pa ba sapat yun? Sa bibig mismo ng Kristo ang sabi, ako'y taong nagsasaysay ng katotohanan. Hindi ko half-truth yun. Hindi kalahating katotohanan yun. Katotohanan, ako'y tao. Bakit ang sabi ko'y half-truth? Kasi sabi ng iba, kalahating tao siya, kalahating Diyos. Kaya buo siya. Yan ang pagkabuuan niya. Half-truth lang ang tinuro nila. Ay hindi, whole truth ang tinuro ng Kristo. I am a man. Siya'y tao. Ang sabi, deceiver ka pag itinuro mo ng Kristo ay Diyos. Bakit? Kapagkat ang Kristo ay human being, hindi ho siya Diyos. Tuloy natin na basa. Whoever comes to you who does not affirm this teaching should neither be received nor welcomed into your home. Because welcoming people like that is the same thing as sharing in their evil actions. Mga kapatid, ano ang tinutukoy po na dapat na wag pakisamahan, wag tanggapin sa bahay? Hindi yung nagtanong na katulad namin. Bakit ako tiniwalag? Nagtanong lang kami kung mayroon pong ganito sa iglesia. May korupsyon, kung may ganito sa iglesia, abay kami po ay karamihan pinatulang, pinagtititiwalag. Kita ninyo? Ang aming pananampalataya, ang Kristo po'y tao. Ang tinutukoy po dito na dapat pong wag pakisamahan, wag tanggapin sa bahay, yung pong mga tao na ayaw maniwala ng Kristo po ay naparitong tao, human being. Kaya sino mang nagtuturo ng Kristo Diyos, wag yun ang tanggapin. Pero yung mga kasama ninyong nanindigan, nagtanong, alamin ang katotohanan, ay wag niyong aalisin. Hindi makatwiran yon na alisin niyo sila. Sapagkat katungkulan ng mga nangangaral na sila'y sumagot sa tanong. Nakasulat yan sa aklat ni Pedro. Na kayo'y nakahandang sumagot sa tanong tungkol sa inyong pag-asa.
imbis na sagutin, itiniwalag eh. Ano ibig sabihin? Yung nagtiwalag, ano yon? Bulaan yun. Kaya sino ang dapat nating wag tanggapin sa bahay? Yung nag-circular na itiwalag ang ganitong uring tao na hindi naman dapat itiwalag. Di ba? Yun ang dapat wag nating pakisamahan. Kaya dapat layasan yung taong yan. Bakit? Mali yung pasyan niya eh. Ang pasyan niya ay lihis sa katotohanan. Inalis mong hindi dapat alisin. Pinanatili mo ang hindi dapat panatilihin sa iyong talaan o sa iyong iglesia. Bakit? Meron kayong personal na close na siguro. Magkaibigan kayo. Di ba? Mga kapatid. Doon naman sa unang Pedro na ginamit nila sa 1:10. Let's go back there. Sa 1 John, First Peter, that's good. Sa GNB. Right there. By the authority of our Lord Yahushua the Christ, I appeal to all of you, my friends, to agree in what you say, so that there will be no divisions among you. Be completely united with only one thought and one purpose. Yan ay ginamit din nila sa kanilang circular. Di ba? Kung napansin nyo kanina. Yan po ang sabi ni Pablo, by the authority of our Lord Yahushua the Christ, no? Appeal to all of you, my friends, to agree in what you say so that there will be no divisions among you. Bakit sinabi yun ni Pablo? Ano ba ang problema? Next slide. Basahin po natin ito, mga mahal na kapatid. Ayan. Ayan. Next slide. Ayan. Sapagkat, iniulat sa akin ng mga kasamahan ni Chloe na ang tungkol sa inyo, sabi ni Pablo, sa mga taga-Korinto, na sa inyo may mga pagtatalo-talo. Pag may pagtatalo-talo, may division. Kapag ang binasa nating English kanina ay 1 Corinthians chapter 1 verse 10, na yun ang kanilang ginagamit din sa kanilang circular, na dapat daw ay kaya itiniwalag, hindi kasi nakipagkaisa. Na lumili ka ng pagkakabahabagi. Ano ba paksa? Kaya binasa natin, tinuloy natin ang basa. Sila hindi nila tinutuloy ang pagbabasa. Cherry picking ang ginagawa nila. Nagpipik lang sila ng isang text at saka yun ang ituturo nila. Ituloy natin ang basa kung ano yung division na yun. Sapagkat iniulat sa akin ng mga kasamahan ni Chloe na ang tungkol sa inyo, na sa inyo may mga pagtatalo-talo at mga kapatid. Ang ibig kong sabihin ay ang bawat isa sa inyo yung nagsasabi, ako'y kay Pablo, o ako'y kay Apolos, at ako'y kay Cephas, at ako naman kay Kristo. Si Kristo ba ay nahati? Ayun ang tanong ni Pablo sa mga taga-Korinto. Kasi yung mga taga-Korinto, nagtatalo-talo. Ang sabi ng iba, ako'y kay Pablo, ako'y kay Apolos naman ang sabi ng iba. Ang sabi, ako'y kay Cephas, ang sabi ng iba, ako'y kay Kristo. Ang sabi ni Pablo sa mga taga-Korinto, si Kristo ba ay nahahati? O nahahati? Kaya ang sabi, let there be no divisions among you. Nahati bang Kristo? Bakit? Sapagkat sa Korinto, may nahahati-hati na sila. Ako kay Pablo, ako kay Cephas, ako ay kay Apolos, ako kay Kristo. Kaya ang sabi ni Pablo sa mga taga-Korinto, si Kristo ba ay nahati? Si Pablo ba ay ipinako sa krus dahil sa inyo? O kayo ba ay binautismuhan sa pangalan ni Pablo? Sa makatuwid. Kaya yung salitang, there will be no divisions among you, wala kang dapat na sundin, kundi ang Kristo lang. Kaya nga ang sabi ni Pablo, ako ba ang napako dahil sa inyo? O kayo ba ay binautismuhan sa pangalan ko o ni Pablo? Bakit sinasabi ng iba sa inyo, ako'y kay Pablo, ako'y kay Apolos, ako'y kay Cephas? Ang dapat tayo ay sa Kristo. Kaya mga kapatid, ang ginagamit nilang sitas ay pag ating sinuri na mabuti, mga sitas na talagang ginagamit para lang suportahan yung kanilang layunin sa pagtitiwalag, na hindi naman yon ang tinutukoy. Ang iglesia dapat magkaisa talaga. Sa pagsunod, sa leader, sinong leader ng iglesia? Ang Kristo. Kaya sabi ni Pablo, huwag nating sabihin, ako'y kay Pablo. Hindi kayo nabautismuhan dahil niya. Di ba? Ngayon, mga kapatid, ayon po sa Biblia,
Ano pa ang patotoo ni Pablo? Tungkol po dyan sa iglesia. Tingnan natin ito. Next slide. Ito po, mga kapatid. Ating basahin. Pinapakiusapan kitang manatili sa Efeso gaya noong patungo ako sa Macedonia na iyong atasan ng ilang tao na huwag magturo ng ibang aral. Yan ang arang tagubilin pa ni Pablo kay Timoteo. Tagubilinan mo sila. Ha? Huwag silang magturo ng ibang aral. Ni huwag bigyang pansin ang mga alamat at walang katapusang talaan ng lahi na nagiging sanhi ng mga haka-haka sa halip ng pagsasanay na mula sa Diyos na nakikilala sa pamamagitan ng pananampalataya. Wala nang katapusan ng talaan ng lahi. Naalaala ko talaan para daw maligtas. O di ba? Subalit, ang layunin ng aming tagubilin ay pag-ibig, love, na nagmumula sa malinis na puso at sa mabuting budhi at sa pananampalatayang hindi pa kunwari. Ang ilan ay lumihis mula rito at bumaling sa walang kabulang pag-uusap na nagnanais na maging mga guro ng kautusan, gayong hindi nila nauunawaan ang kanilang sinasabi, maging ang mga bagay na kanilang buong tiwalang pinaninindigan. Aliwanag po yan, mga kapatid. Di ba? Ibang aral, huwag magturo ng ibang aral. Kailangan yung aral na tinanggap mula sa Kristo, itinaguyod ng mga apostol, yun ang panatilihan. Ano ang panganib? Kung sa samahan, gaya sa ating samahan, ay magkaroon ng isang isipan ng isang miyembro na hindi makabiblia, lihis sa katotohanan, kasama pa natin. Tingnan natin, next slide. Ganito nakasulat. Ito, sama niyan eh. Ayan no, pakinggan po natin. Hindi mabuti ang inyong pagmamapuri. Hindi ba ninyo nalalaman ng kaunting pampaalsa ay nagpapaalsa sa buong masa? Anong ini-imply nitong talatang ito? Ha? Ang sabi, hindi ba nyo nalalaman ng kaunting pampaalsa, nagpapaalsa sa buong masa? Kung mayroong isang miyembro sa ating samahan, may maling pananampalataya, baka maapektuhan ang buong samahan. Kaya sa ganong mga samahan, dapat mag-ingat. Baka ang iba ay meron ng taglay na maling pananampalataya. Anong dapat gawin? Ang dapat natin gawin doon, lapitan yung kapatid. Paliwanagan po natin siya. Di ba? Kailangan kapatid, aral sa atin huwag tayong magdagdag, huwag tayong magbabawas Di ba? Kung ano nakasulat yun ang dapat nating sundin. Pero sa ating pagsunod muna, ating munang tinitest, ating sinisigurado kung yung aral na yon ay ayon sa kalooban ng Panginoon Diyos. Di po ba? Ang nangyari ngayon sa iglesia, dahil sa circular na ginawa noong kanilang leader, yung mga kamag-anak natin, sumunod ng sumunod. Hindi tayo binabati. Hindi tayo kinakausap. Kasalan. Hindi tayo pinadadalo. Kahit na anak natin ang ikinasal. May ganyang kaso Ha? Kahit sa patay. Wag nating, hindi ka pinadadalo, patay. Sipin nyo. Bakit? Dahil doon sa maling sirkular. Ano yung sirkular na yon? Yun ay paglihis sa katotohanan. Kailangan ay pag-ibig. Kung kami may nagkamali, dapat kausapin. Hindi lang tiwalag sila ng tiwalag. Wala nang pag-ibig. Kaya sabi ng isang kapatid na Amerikana na taga rito sa lokal na ito, there is no love in this church anymore. If there is no love in this church, there is no God in this church. Kaya yun, umalis yung miyembro na Amerikanang matagal ng miyembro dito sa amin. God is love. Walang dapat na magharing iba kundi pag-ibig. Pag wala ng pag-ibig sa isang samahan, kahit sabihin pang sila'y sa Diyos, sila'y sa Diyos, sila'y sa Diyos, makakabilang sila sa sinabi ng Kristo. Panginoon, sa pangalan mo, gumawa kami ng kababalagan. Panginoon, sa pangalan mo, ito ginawa namin. Magsilayo kayo. Hindi ko kayo kilala. Ng pahayag ng Kristo. Ngayon, mga kapatid, dapat pa tayo magdamdam sa mga kamag-anak natin, kaibigan, buhat ng tayo isirkular ng hindi dapat naman dapat isirkular, sapagkat tayo naman na hindi dapat alisin. Pero inalis tayo sapagkat marami ang tinawag ko kunti pinili. Yung pala, ang sabi nga, unknowingly, without our knowledge, may ginagawa na ang Diyos na tinutupad na niya yung maraming tinawag, kukunti ang pinili. Isinasama tayo dun sa pinili na kukunti. Di ba? Mga kapatid, dapat pa tayong maghiganti? Ay hindi, ipinapanalangin pa nga natin lahat
Lahat ng tao, pinapanalangin natin magkaroon ng peace. Mga leader ng reliyon, harapin nila ang mali nila. It's never too late pa na mag-change for good. Alisin ang maling aral, palitan ng tama. Huwag tayong manindigan doon sa mali. Yan na po nakasanayan eh. Kahit na mali, opo, hindi. Kung mali, kahit nakasanayan pa, baguhin. Kailangan magbago po, mga kapatid. Bakit? Kanino po ang paghihiganti? Wala sa atin. Kanino? Next slide. Ito nakasulat. Pakinggan natin. Mga minamahal, huwag niyong ipaghiganti ang inyong sarili. Inyong ipaubaya yun sa galit ng Diyos. Sapagkat nasusulat, akin ang paghihiganti. Ako ang gaganti sa sabi ng Panginoon. Hindi tayo gaganti. Pinapanalangin natin. Ang ating tinatalakay dito yung doktrina. Kung mayroon tayong binabagit na mga titulo, wala tayong binabagit na personal na pangalan. Kung sino man ang may taglay ng titulong yun, hindi siya yun. Di ba? Vicarious Filii Dei, Papa. Siya daw ay anak ng Diyos. Yun nga ang hinahanting ngayon. Na ang pinakahuling tunog ng salita niya, buloy. Di ba? Buloy. Bahala na kayo kung ano yung prefix nun. Hinahanting siya ng gobyerno sa Philippines. Di ba mga kapatid? Pero ang atin, bilang iglesia ni Yahushua, pag-ibig. Pinapanalangin na alam ng Diyos yun. Hindi lang natin sinasabi ito. Sapagkat nalulungkot tayo, sapagkat ang ating mga kamag-anak, mga talagang close sa atin noon. Nung tayo alisin, natitiwalag na hindi naman dapat mangyari. Ang nangyari ay hindi na tayo binabati. Huwag nating ipaghiganti, mga kapatid. Ano sabi ng Diyos? Ako maghihiganti. Ano gagawin ng Diyos dyan sa mga tao na nagiging kasangkapan ng Diablo, nangangaral ng lihis sa katotohanan? Pakinggan natin, next slide. Ito po nakasulat, mga kapatid. Kung ang sino man ay magtangkang gumiba sa templo ng Diyos, ang kausap ni Pablo rito, taga Corinto, diyan ay alam ni Pablo ang tinutukoy niyang templo, hindi yung templong literal. Templo tayo ang templo. Kayo ang templo, sabi ng Kristo. Ako ang templo. Gibain niyo ang templong ito at itatayo ko sa loob ng 3 araw. Sabi ng mga hindi nakaintinding mga Hudyo, 46 na taong pinagawayan ng aming mga ninuno. Sasabihin pagkaraan lang na 3 araw ay ibubuhin mo. Hindi nila naintindihan. Ang templong tinutukoy niya, hindi yung building, kundi itong katawan niya. Kayo, bukod sa Kristo, tayo bilang alagad niya, templo din tayo. Kaya ang sabi rito ni Pablo, kung ang sino may magtangkang gumiba sa templo ng Diyos, yan ang mga sumusunod sa Kristo, ang taong ito'y gigibain ng Diyos sapagkat ang templo ng Diyos ay banal at ang templong ito'y kayo. Kayo, hindi sinabing itong literal na building. Kayo, kausap niya tao. Kaya ang templo ng Diyos, banal. Ang templo ng Diyos, kayo, tao, mga followers ng ating Panginoong Yahushua HaMashiach. Alam niyo, pag binasa sa English, sa Amplified, if anyone destroys the temple of God, corrupting it with false doctrine. Paano nagigiba ang templo o mga tagasunod ni Yahushua? Nasa harap ng Diyos tayo mga templo. Ang sabi ay, if anyone destroys the temple of God, corrupting it with false doctrine. Maling doktrina. Katulad ng maling sirkular. Sumunod na mga miyembro. Na-corrupt yung mga miyembro. Kahit kamag-anak natin, close friends natin, hindi na tayo binabati dahil sa pagsunod doon sa false na circular na yon. Kaya ang dapat nilang itakwil, yung gumawa ng circular. Layasan ninyo yan. Anong sabi doon sa ganyan? If anyone destroys the temple of God, corrupting it with false doctrine, God will destroy the destroyer. For the temple of God is holy, sacred, and that is what you are. Dinestroy mo sa pamamagitan ng maling doktrina ang mga followers ng Kristo, God will destroy you. Marami nang na-destroy. Marami nang na-destroy. Gusto ba natin yon? Hindi. Anong ibig natin? Ang sila'y magbago. Ang sila ay bumalikwas. Huwag silang magalit sa nagsasabi ng totoo na nasa Biblia. Manapa tayo ay makinig. Magsilbi itong eye-opener. Kahit matagal na tayo, ilang taon ako sa iglesia, itinakwil ako. Hindi naman sa pagbibida ng sarili.
dahil sa iglesia. Nanindigan ako diyan sapagkat akala ko yan ang totoo, yan ang darap na ng Kristo pagdating ng rapture o araw ng pag-agaw. Hindi pala. Mula pala riyan sa maramihan ay mayroon pang ibubukod ang Panginoon Diyos. Ano ang dapat nating mataglay sa ating mga puso? O, sa halip na tayo magalit sa ating kapwa, sa mga nakagawa sa atin ng mali. Di ho ba? Sa naglumikha ng isang aral kaya ang tao, ang mga kamag-anak natin ay namuhi sa atin. Pakinggan natin. Next slide po. Ito nakasulat. Huwag ninyong gantihan ang sinuman ng masama. Sa masama, isipin ninyo ang mga bagay na kapuri-puri sa harapan ng lahat ng mga tao. Kung maaari, hanggang sa inyong makakaya, ay makipamuhay kayo ng mapayapa sa lahat ng mga tao. Kaya't kung ang iyong kaaway ay magutom, pakainin mo. Kung siya'y mauhaw, painumin mo. Sapagkat sa paggawa mo ng ganito ay mga baga ng apoy ang ibubuntod mo sa kanyang ulo. Huwag kang padaig sa masama, kundi daigin mo ng mabuti ang masama. Maliwanag yang pahayag ng Diyos sa magitan ng Apostol Pablo. Kung maaari, hanggang sa inyong makakaya, gumawa kayo ng kapuri-puri sa lahat ng mga tao. Makipamuhay kayo ng mapayapa sa lahat ng mga tao. Kung iyong kaaway ay magutom pa, pakainin mo. Kung siya'y mauhaw, painumin mo. Ano yan? Ginagantihan natin ng mabuti ang sa atin ay gumagawa ng masama. Ano ang ating ginagawang yan? Paglaban yan sa diwa ni Satanas. Nang ipinupunla ni Satanas ay ang puot, galit, pagkamuhi sa puso ng tao. Sa ating bilang mga tagasunod ni Yahushua, pag-ibig, pagmamahal, kapayapaang totoo, hindi pagpapaimbabaw. Mga mahal na kapatid, sana ang aral na ito ay lalong magpatibay sa atin. Sa mga taong hindi natin kasama at nakarating sa kanila itong mensahe ng Panginoon Diyos, sana huwag kayong magalit sa amin. Manapa, suriin yung mabuti po. Suriin yung mabuti habang may pagkakataon pa. Sapagkat pagdating ng panahon, ang sabi nga ang Diyos ay hindi mapagpaliban. Binibigyan niya ng pagkakataon ng tao na magsisi upang magbalik loob at tumigil na sa pagkakasala. Ang pagsunod sa maaaral na lihis sa katotohanan, kasalanan yun. Hinihintay ng Diyos. Tumutuktok ang Diyos sa mga puso ng mga tao na nandoon sa aral na sa akala nila'y tama, yung pala ay lihis sa katotohanan, na sana sila ay magbalik loob sa Diyos. Yan pong ating ipananalangin. Tumayo po kayo, mga mahal na kapatid. Aming Ama, Diyos po na makapangyarihan ka sa lahat. Salamat po sa patuloy mong pagpapatibay sa amin. Pinupuri ka namin, niluluwalhati ka namin, sapagkat alam mong sa aming panahon, palibhasa, nababasa mo ang wakas mula sa pasimula. Inudyukan mo rin ang anak mo na magsalita na sa mga huling araw marami ang babangong mandaraya maging sa kasamahan pa namin. Kaya kami pinapag-iingat mo sapagkat ito'y gawain ng iyong kalaban na hanggat maari kanya pang mahila at kanyang mahikayat pati na ang mga taong iyong pinili at iyong ibinukod para maglingkod sa iyo. Aman Diyos, ang aming tanging pakiusap ay amin pong hinihiling sa iyo na ang aming mga kamag-anak, mga kaibigan, mga kakilala na sa iglesyang aming pinanggalingan. Ama, sana wag naman silang sunod-sunuran lang. Sana naman po magsuri sila habang may pagkakataon pa. Sapagkat ang ibig mo, ang tao'y sumunod sa iyo. Sumunod sa iyong mga aral. At huwag kaming maakay ng maling aral.
Sapagkat pagka mali ang aming sinusunod, magdaramdam ka. O Panginoon na aming Diyos, hinihiling namin, tanging ikaw lang ang siyang makahikayat sa kanila. Makapagbabago ng isipan nila. Nandiyan pa ang aming mga kapatid. Nandiyan pa ang aming mga kamag-anak. Mga kaibigan po namin. Ama, alam namin ang panahon ay maikli na. Maging ang kamatayan ay nasa paligid lang namin. Kaya habang kami may buhay, patuloy namin ipinagmamakaawa. Sana kung paano kaming pinaunawaan mo, sila man po ay ganun din. Ipinapanalangin namin ang mga kapatid namin na handa ng manindigan. Panginoon, tulungan mo silang maging matapang. Ang katawang ito ay mamamatay, pwedeng patayin ito. Pero ang aming kaluluwa, hindi nila kayang lupitin. Ikaw ang may kapangyarihan. Kaya kami sa iyo dapat sumunod. Sa iyo dapat kaming tumalima. Sa iyo kami dapat po napahinuhod. Amin pong idinadalangin ng buong sangkatauhan. Maawa ka po na sana'y magkaroon pa ng kapayapaan. Para ang mga aral mo ay patuloy pag maipahayag. Binasbasan mo na ang lahat ng mga may sakit na kapatid. Nagdaranas ng sakit sa katawan pagka sila'y ginagamot. Ama, dagdagan mo sila ng pag-asa at nakadagdagan kaming lahat ng pananampalataya. Ito hinihiling namin sa ngalan po ng Panginoong Yahushua na aming tagapagligtas. Amen. Purihin si Yahuwah sa Espiritu Banal. Ihayag ang kanyang kabutihan sa pangalan ni Yahushua. Biyayang pagliligtas ng ating Panginoong Yahushua, ng pag-ibig ng Diyos na si Yahuwah, at ang patuloy na pakikipisan ng Espiritu Santo, nawang sumaating lahat ngayon at magpakailanman. Amen. Mga mahal na kapatid, meron tayong ilang mga tagubilin. You can give your donations at www.opirfa.com and offerings at churchofyahushua.org. Please share our faith to others and tell them they can worship via Zoom at 403-3566-89 or via Facebook Live or through our website www.churchofyahushua.org. Patuloy nating ipinapanalangin po ang lahat ng mga tao, leader ng mga bansa, sapagkat ngayon po ay grabe na ang nangyayari. Baka tayo nalilibang sa hanap buhay o sa anumang gawain natin, bigla na lang sumiklab ang hindi inaasahan na inaasahan naman ng maraming tao na nakakaalam, na updated sa nangyayari. Magulo na po ang mundo, mga kapatid, kaya ating dapat ipanalangin ang buong sangkatauhan. Hanggang diyan po at tayo natatapos na, mga kapatid.